Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Arthur. Walang eksaktong taon. Probinsya. Sa Mindanao. Oh Arthur, may problema ba? Kanina ka pa nakatingin sa bangka ni Apo Tungwod Anong meron? Tanong ni Kuya Donito sa nakababatang kapatid na si Arthur. Kakadaong lamang nila mula sa pagpapalaot. Kaunti lamang ang nahuli dahil masama ang lagay ng panahon. Wala po kuya. Nagustuhan ko lang yung layag ng bangkang yan. Ang kukulay po kasi. Sino po bang may-ari niyang kuya? Tanong ni Arthur. Si Apo Tungwod. Ang pinakamatandang katutubo dito sa lugar na namumuno ng pangkat noong araw. Ganyan talaga yung bangka nila Makukulay yung layag Sa katunayan marami sila noon. Ewan ko kung ano yung nangyari at siya na lang ang natira. Ang sabi, lumipat sa ibang lugar at doon nanirahan Ang pamilya ni Apo Tungwod yung naiwan. Kaso nga lang, pagkatapos ng isang malagim na trahedya, ayan, mag-isa na lang yung matanda. Nakakatuwa nga dati kasi sa tuwing may okasyon yung kanilang pangkat, naiimbitahan yung iilan sa amin Ang saya ng pagdiriwang nila. Kahit may mga gawain na hindi naiintindihan ng kagaya kong hindi laking katutubo. Pagpapaliwanag ni Kuya Donito. Yun po bang lalaki na hindi nagsasalita? Yung nakasalubong natin noong nakaraan? Oo, ang totoo niyan, hindi naman siya pipi. Magaling magsalita yan noong araw. Siya nga yung tagapagsalita kapag may okasyon sa kanila Ngayon lang naging tahimik pagkatapos ng trahedyang sinapit ng pamilya. Medyo nawawala na nga sa tamang pag-iisip Nagsasalita na ng mag-isa. Sinamantala naman ng mga tao. Naging pulutan sa tsismisan. Minsan, pinagkakaisahan ng kapwa mandalaga. Ninanakawan pa ng huli. Tinitingala siya ng buong pangkat dati. Pero ngayon, basta-basta na lang kung pagtawanan. Marami pang sabi-sabi tungkol sa matanda. Mga kwentong paninira. Isa na rito yung pinapakalat na aswang siya. At sala rin sa mga kasamaang nangyayari sa mga tao. Ewan ko lang kung totoo kasi wala namang matibay na ebidensya. Dagdag ni Kuya Donito. Hindi maiwasang makaramdam ng awa ni Arthur sa sitwasyon ni Apo Tungwod. Naaalala ang sinapit ng ina noong araw. Isang alkalde ng bayan. Ngunit pagkatapos masangkot sa isang pangyayari, nasiraan ng bait at pinagtawanan na lamang. Matapos ang maiksing pag-uusap, binaybay na ng dalawa ang daan pauwi. Pagkarating sa tahanan, naabutan ang kapitbahay na nagkakagulo. Unang narinig ay ang salitang aswang. Dali-dali nakiusyoso si Kuya Donito upang malaman ang mga kaganapan. Mabuti na lang talaga gising pa si Jimboy dahil kung hindi, malamang hindi nasisikatan ng araw yung nanay kong may sakit. Grabe din yung mga aswang ngayon, no? Sakiti na nga yung tao, aaswangin pa. Wika ng kapitbahay na si Aling Ingrid. May mga aswang naman talaga na mga sakiti ng binibiktima. Ngayong nakaabot na dito sa atin yung ganyang klase ng halimaw, mukhang kailangan ko nang ilipat sa ibang lugar si tatay. Kahit nakaratay sa banig yung tatay ko, gusto pa niyang mabuhay ng mahaba-haba. Tapos may aswang pala sa paligid. Nako. Parang naninibago pa kayo.
Ilang beses na kayang pabalik-balik dito sa atin yung aswang na yan. Kaso noong mga panahon na yon, wala namang sakitin sa pamilya natin. Kaya hindi tayo nakaranas ng pambibiktima. Ngayon na meron na, ito na. Mag-iingat na lang talaga tayong lahat para kahit papano makaligtas. Tulong-tulong na lang din. Kung sakaling may mapansin kayo, mas maraming kakalaban sa halimaw. Mas mapapadali ang pagtaboy natin dito. Wika naman ni Mang Roland. Sigurado ba kayo na ibang aswang ang nambibiktima? Kagabi kasi, nakita ko si Apo Tungwod galing sa tahanan ni Mang Jimboy. Mabilis na naglakad at walang lingon-lingon. Yung galawan na parang may ginawang masama. Singit ng binatang nagngangalang Tonyo. Ang binatang ito ay biktima ng aswang noong araw. Swerte lamang dahil nakaligtas sa mga sandaling yun. Kinilala niya ang halimaw bilang si Apo Tungwod. Ayon sa kanya, kamuka at kahubog ng nilalang ang nasabing apo. Walang matibay na pruweba. Ngunit dahil sa kahina-hinalang kilos ng matanda, hindi maiwasang pagdudahan. Magmula ng araw na yun, samot-saring haka-haka ang umusbong laban kay Apo Tungwod. Hindi pa kabilang ang palaging pangmamaliit sa kanyang pagkatao. Ay, kung ikaw na ang magsasabi, maniniwala talaga ako. Dating biktima ng aswang ang batang ito at namukaan pa ang halimaw na sumalakay. Itago na lang natin sa pangalang Apo Tungwod. Sandali. Bakit ba Apo pa rin yung tawag Matagal na siyang walang pinamumuno ang pangkat. Tungwod na lang. Aswang na Tungwod. Mabuti pa nga. Bagay rin naman sa pangalan niyang dawitan ng salitang aswang. Pero Tonyo, talaga bang nakita mo si Tungwod sa mga oras na nangyari ang pambibiktima? Gusto lang naming makarinig ng katotohanan para kung maisipang manumbat, tama ang lahat ng sasabihin Mang Roland, kailan po ba ako nagsinungaling? Buong buhay ko, tapat ako sa katotohanan. At ang nakita ko, hindi may tatangging si Apo Tungwod. Wika ni Tonyo. Noong mga sandaling ito, nadinig ni Mang Jimboy ang usapan. Gulo pa ang isipan dahil sa pag-aalala ng ama na halos malagutan ng hininga sa nangyaring pambibiktima ng aswang. Nauna ang galit. Walang sali-salitang sinugod ang tahanan ni Apo Tungwod. Sumama ang iba pang mga kapitbahay na kanya-kanya ang bitbit na pamalo. Pambihira. Sa simpleng salita ni Tonyo, naniwala kaagad ang lahat. Mga tao nga naman, napakababaw ng pag-iisip. Ang taong nananahimik, guguluhin. Itutuloy ko na talaga yung pagbabalak na lumipat ng tirahan Hindi ko na masikmura yung kabastusan sa kapwa dito. Wika ni Kuya Donito. Napabuntong hininga na lamang sa nakikita. Kuya, talaga bang aswang si Apo Tungwod? Ilang beses ko lang siyang nakita pero parang hindi naman aswang Wala lang sa tamang pag-iisip. Pero yung sabihing aswang, parang hindi naman yata tama yun. Wika ni Arthur. Mga kapitbahay kasi natin dito, masyadong mapapaniwala. Madaling paikutin sa salita. Tignan mo, sinabi lang ni Tonyo na aswang si Apo Tungwod. Sumugod na silang lahat. Ang sarap iuntog isa-isa para matauhan Tugon ni Kuya Donito. Napailing na lamang ito. Ikaw ba kuya? Minsan mo na bang naisip na ipaglaban si Apo? Tanong ng nakababatang kapatid.
Natahimik si Kuya Donito. Ilang sandali ang lumipas bago nakasagot. Alam mo Arthur, sa panahon kasi ngayon, kailangan unahing isalba ang sarili. Kung may nangyayaring hindi kaaya-aya sa paligid, mas mainam nang umiwas na lang ng tingin. Alam mo yon? O siya, ihatid ko lang sa kapitbahay itong nahuling isda. Bibili kasi yun eh. Wala pa pala tayong kanin. Kung pwede magsayang ka muna. Lalakad na ako. Wika ni Kuya Donito. Kagad namang kumilos si Arthur pagkaalis ng kapatid. Magsasaing na sana ito. Kaso nga lang naubusan ng panggatong. Malapit lang naman ang kakahuyan kung saan madalas na nangangahoy. Nagpunta siya roon. Sa kalagitnaan, natigilan sa pumumutol ng kahoy nang madinig ang nagtataasang boses. Sinundan niya ito at bumungad ang tagpong hinahamon nila Mang Jimboy si Apo Tungwod. Hindi naman pumapalag ang matanda. Nasa loob lamang ng tahanan at pilit itinataboy ang mga ito. Huwag ka na magmaang-maangan, Tungwod. May nakakita sa iyo nung oras na biniktima mo yung nanay ko. Ipagkakaila niyo pa rin? Hoy Tungwod, lumabas ka dyan at mag-usap tayo ng harapan. Huwag mong hintayin na maubos yung pasensya ko. At baka makagawa ako ng bagay na pagsisisihan mo buong buhay. Wika ni Mang Jimboy. Iho, ano bang nagawa kong mali para pumarito kayo at manggulo? Hindi ako aswang kagaya ng sinasabi niyo. Tao ako. Taong nananahimik kaya pakiusap lang. Tama na. Pakiusap ni Apo Tungwod. Hoy Tungwod, hindi mo kami madadaan sa anumang paawa. Huli ka na nga sa akto eh. Susubukan mo pang lumusot. Ilang beses ka nang nakita ni Tonyo. Ipagkakaila mo pa rin. Ang lakas din talaga ng loob mo ha. Wika ni Mang Ronan. Kung ako niyan, patikimin na natin ang dahas. Hindi na pwedeng ganito lang palagi. Ilang beses na nating pinagpasensyahan yung taong yan. Jimboy, pasukin na natin yung bahay. Wika naman ni Aling Ingrid. Kagaya ng sinabi nito, pinasok nila ang tahanan ni Apo Tungwod. Ngunit sa pintuan pa lamang ay napasigaw na ang lahat sa sakit. Pagkatapos tamaan ng suligi sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang iba ay nagmamadaling lumabas samantalang ang iba naman, katulad ni Mang Jimboy, sumubok pang lapitan ang apo. Ngunit bago niya mahampas ng dalang kahoy, naunahan na siya nito. Isang suntok lamang ay bumulagta at nawala ng malay. Nagulat ang lahat. Nanlaki ang mga matang nakatingin sa matanda. Hala! Napatay ba niya si Jimboy? Hindi na kumikilos. Wika ni Aling Sita nang dahil sa takot. Malay ko ba? Bahala na kayo dyan. Basta uuwi na ako. Napakasakit matamaan ng suligi ng Apo Tungwod na yan. Wika ni Aling Ingrid. Dali-daling umalis kahit paika-ikang naglakad. Sumunod naman ang iba at iniwanan ang walang malay na si Mang Jimboy. Kahit si Arthur na nakatingin sa unahan, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Apo Tungwod. Kumakamot pa ito sa ulo habang hinihila palayo ang nakahandusay na si Mang Jimboy. Isinandal ito sa puno. Ipinatong nito ang palad sa ulo ng walang malay. Kalaunan, hinipan at may kung anong binigkas. Pagkatapos ay iniwanan.
Nanatili lang sa lugar si Arthur. Tahimik na pinanonood ang kilos ni Apo Tungwod. Inayos na matanda ang bitag na nasira sa pagpasok ng mga tao kanina. Nilagyan muli ng suligi. Hindi madaling mapansin dahil tagong-tago. Ngunit kapag naapakan ay paniguradong matitikman ang tulis ng mga ito. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagulat na lamang nang biglang magbago ang ugali nito. Muli na namang nawala sa wisyo. Nagbabasag ng mga gamit at saka nagsalita ng mga katagang hindi maintindihan. Dali-daling umalis si Arthur sa takot na makita. Nagbitbit na ng suligi ang matanda. Hindi na nais sapitin ang nangyari kina Mang Jimboy. Pagkarating sa tahanan, sinalubong siya ni Kuya Donito na kanina pa naghahanap. "O Arthur, saan ka ba galing? May dala ka pang itak. May ginawa ka ba?" Tanong ni Kuya Donito. "Wala naman po kuya. Mangangahoy lang sana ako kaso may narinig ako doon sa gubat kaya hindi ko tinuloy. Nakakatakot po kasi." "Yun lang pala. Akala ko naman kung ano na eh. Baka may naligaw lang na mabangis na hayop. Ganyan naman talaga dyan sa gubat eh. Noong araw nga, hinabol ako ng baboy ramo. Hindi mo na kailangang mangahoy. Nakabitbit na ako ng iilang sanga habang pauwi. Halika na rito sa loob." Wika ni Kuya Donito. Napabuntong hininga si Arthur. Sumunod sa loob. Napatanong na ito at hindi na kaya pang magpigil. "Kuya, ang totoo niyan, habang nasa gubat ako nakita ko si Mang Jimboy. Sinugod po nila yung bahay ni Apo Tungwod eh. Sino po ba talaga yung Apo na yun? Bakit parang may kakayahan siya na hindi taglay ng ordinaryong tao?" Tanong ni Arthur. Diretsyong napatingin si Kuya Donito sa kapatid. Hindi inaasahan ang tanong nito. Hindi naman ipinagkait ang katotohanang nalalaman. "Arthur, si Apo Tungwod, hindi lang siya basta-bastang katutubong pinuno. Isa din siyang antingero. Nalaman ko ang bagay na ito dahil matalik na magkaibigan ang Apo at si Lolo Iko noong araw. Ang sabi ni Lolo, magaling, mahusay at malakas na antingero si Apo Tungwod. May tangan itong anting-anting na nagbibigay ng pambihirang kakayahan. At ang nag-iisa niyang sandata, ang suligi. Ito ang ginagamit niya sa panunugis, sa pagpuksa ng aswang. Malupit ang suligi ni Apo Tungwod at pwede nang ikamatay kapag natamaan." Pagsasalaysay ni Kuya Donito. Biglang kinabahan si Arthur nang maalala ang sinapit ng grupo ni Mang Jimboy kanina. Tinamaan sila ng suligi. Maging ito ay hindi niya alam kung nagkamalay na ba na mga sandaling yun. Kuya, tinira ng suligi si Mang Jimboy eh. Mamamatay po ba sila?" Tanong ni Arthur. "Hindi, patikim lang yun. Hindi kailanman gagamit ng nakakamatay na suligi si Apo Tungwod sa ordinaryong tao. Kahit na minamaltrato siya. Ganyang kabuti yung Apo. Kaso nga lang sinasamantala ng mga walang hiyang tao eh. Huwag mo na lang silang isipin ha. Mababaliw ka lang. Mahirap intindihin ang mga ugali ng mga yan eh." Wika ni Kuya Donito. Napatango na lamang si Arthur. Inalis na lang sa isipan ang kaganapan at inatupag ang mahalagang gawain. Hanggang sa lumipas ang ilang araw,
hindi matahimik ang mga tao sa muling pagsalakay ng aswang. Marami na sa mga alagang hayop ang nadali. Karamihan ay baka at kalabaw. Isa sa mga nagmamay-ari nito si Mang Roland. Pero ang mas malagim ay ang sinapit ng ina ni Mang Jimboy. Nasawi na ito sa puntong yun. Sabi naman kasi sa inyo tuluyan nyo na yung apo tungod na yan. Hinayaan yung maisahan tayo noong sinugod kaya ito. Binalikan niya tayo. Mas matindi ang iginante. Hindi lang ang mga alaga ang namamatay. Pati ang nanay ni Mang Jimboy. Kung noong araw nagawa nating patahimikin ang matandang yon, hindi na sana tayo aabot sa ganito. Kasalanan nyo rin Natamaan lang ng suligi, nagsitakbuhan na. Wika ni Tonyo. Oy bata, kung makapagsalita ka parang hindi masakit ang suligi Palibhasa kasi. Puro ka lang dakdak. Hindi naman tumutulong. Baka nga hindi naman totoong aswang si Apo Tungwod. Ikaw lang itong gumagawa ng kwento. Wika ni Mang Roland. Nagulat ang lahat nang marinig ang sinabi nito. Kilala nila si Tonyo bilang may masamang bibig. Kung ano-ano ang salitang pinaparatang sa taong hindi nagugustuhan. Ito rin ang nangunguna sa panghusga kay Apo Tungwod. Roland, nalunok mo yata yung suligi. Bakit parang ipinagtatanggol mo si Tungwod? May lason ba ang tumamang suligi sa'yo para magkaganyan ka? Tanong ni Aling Ingrid. Naisip ko lang kasi itong si Tonyo Hatid ng kung ano-anong salita laban kay Apo Tungwod. Tapos kapag nagalit na tayo sa matanda at may gagawing hakbang, bigla na lamang itong nawawala na para bang ginagamit lang tayo para sa pansariling hangarin. Kaya umamin ka nagbata ka. Wika ni Mang Roland. Teka. Bakit parang ako ngayon ang pinagdududahan nyo? Kayo na nga tong binibigyan ng impormasyon. Babalik ta rin nyo pa ako. Tama na. Nasa lamay tayo ngayon ni nanay. Rumispeto naman kayo. Malalaman din natin kung ano ang totoo. Kung aswang nga talaga si Apo Tungwod, hindi ko siya mapapatawad. Ako pa mismo ang papatay kapag napatunayan ko. Pero kung sakaling tama si Mang Roland ng hinala sa Tonyong yan, ako rin mismo ang puputol ng dila mo. Tandaan mo yan. Wika ni Mang Jimboy. Natahimik ang lahat. Ni isa ay walang naglakas ng loob na magsalita. Dahil kilala rin si Mang Jimboy bilang mangangatay. Mahusay itong humawak ng anumang patalim at minsan na ring may taong tinaga. Sa kabilang banda naman, nakikinig lamang sina Kuya Donito at Arthur sa usapang nagaganap. Nang matapos, umuwi na rin ang mga ito. Ito na talaga ang punto na malalagot si Tonyo. Sana naman magkatotoo para maturuan ng leksyon ng binatang yan. Wala akong tiwala dyan Kung si Apo Tungwod naman ang pag-uusapan, hindi ako mag-aalala. Antingero yung tao Kalaban niya ang aswang kaya imposible ang sinasabi nila. Tapat yun sa tungkulin kahit na minsan ay nawawala sa sarili. Wika ni Kuya Donito. Hanggang sa lumipas ang ilang linggo, mas lalong lumala ang sitwasyon ni Apo Tungwod. Madalas na itong nakikita sa kung saan-saan. Nakakatulog sa damuhan. Naging madungis. Nangayayat. At basta-basta na lamang nagsasalita ng mga bagay na ikakatakot ng makakarinig. May aswang na darating sa lugar.
isang sakitin ang bibiktimahin nito. Kung may kasama kayong sakitin sa tahanan, maghanda kayo. Darating ang aswang. Darating ito. Aswang. Aswang. Wika ni Apo Tungod. Habang sinasaksak ng suligi ang puno ng saging. Marami pa itong sinabi ngunit hindi maintindihan. Dahil ibang lengguwahe ang ginagamit. Ay nako, tuluyan na yatang nabaliw ang kawawang apo. Sayang, ang bait pa namang tao. Sino na lang kaya ang poprotekta sa mga tao laban sa aswang? Kung ganyan yung kalagayan niya. Naku naman Apo Tungod oh. Wika ni Kuya Donito. Napabuntong hininga na lamang. Pailing-iling habang nakatingin sa apo. Nangihinayang sa kakayahan nito bilang antingero. Kuya, parang mangyayari pa naman siguro yung bagay na yan. Malay natin babalik siya sa wisyo kapag may napansing aswang sa paligid. Kasi ilang beses nang inaswang yung lugar pero sino yung lumalaban sa mga ito ng mga sandaling yun? Ang sabi nga nung tambay, may nakita siyang nakikipagbakbakan sa nilalang Hindi lang namukaan dahil madilim. Baka naman si Apo Tungod yun. Baka nga. Kung tama ka ng hinala. Aba, hindi pala pinabayaan ng Diyos ang lugar natin laban sa mga aswang. Kahit papano. Tugon ni Kuya Donito. Kinagabihan, naghanda ang magkapatid para sa pagpalaot. Pagkarating ng baybayin, dumiretso sila sa bangka at nagsimulang sumagwan. Hindi pa nakakalayo sa dalampasigan nang mapansin ang papalapit na bangka. May sakay itong lalaki. Tinawag ni Kuya Donito para batiin sa pag-aakalang kakilala. Ngunit hindi sila pinapansin. Isa sa walang bahala na lamang sana subalit nagduda si Arthur. Kuya, bakit parang nangangamoy yung taong yun? Wala namang sakay na isda yung bangka niya pero malangsa. Alam kong nandito tayo sa karagatan. Pero kakaiba talaga yung amoy Kinikilabutan nga ako. Wika ni Arthur. Nilingon nila ang lalaki. Nang mapansing nagmamadali itong naglakad habang palingon-lingon. Dali-daling bumalik ng baybayin ang magkapatid para alamin ang kilos nito. Bigla silang naghinala sa galawan, kaya kagad nilang sinundan. Dire-diretso lamang ang lakad ng lalaki na para bang kabisado ang daan. Nang makarating sa kabahayan, nagtago ito sa kakahuyan. Arthur, mukhang hindi maganda ang kutob ko sa lalaking yan. Parang hindi normal Maging alisto ka dahil kung may mangyayaring masama, tatakbo tayo. Pabulong na wika ni Kuya Donito. Pinagmasdan nilang mabuti ang lalaki. Wala pa namang ginagawang hakbang. Nakatitig lamang sa tahanan. Ngunit paglipas ng ilang sandali, napakusot na mga mata sina Kuya Donito at Arthur nang biglang nag-iba ang hubog nito. Mula sa pagiging tao, naging isang aswang. Dali-daling gumapang papunta sa silong ng tahanan. Nagkatinginan na lamang ang magkapatid habang dinarama ang hatid na kilabot. Aswang yung kuya, di ba? Hindi po ba? Tumakbo na po tayo, kuya. Bilisan natin. Wika ni Arthur. Sandali. Si Apo Tungod yun Hindi ba? Tama nga pala yung hinala mo, Arthur. Bumabalik sa wisyo yung matanda kapag may aswang sa paligid.
Tisin mo lang muna ang takot. Manunood pa tayo sa gagawin ni Apo Tungwod. Tugon ni Kuya Donito. Minabuti ng dalawang magtago habang naghihintay ng susunod na mangyayari. Hindi nagtagal harapan nilang nasaksihan kung paano talunin ni Apo Tungwod ang kampo ng kadiliman. Naging maingat ang Apo sa kanyang mga kilos. Binabato ng suligi ang nilalang. At bago ito makahiyaw, dali-daling hinihila palayo sa mga kabahayan. Sa kaibuturan ng kagubatan ito dinala. Doon paulit-ulit na binato ng suligi. Ngunit hindi ito madaling natumba. Lumaban pa ang nilalang. Tumilapon si Apo Tungwod. Kagad namang bumangon at saka sumugod. Tumagal ang labanan. Ilang beses ding nagpalipat-lipat ng pwesto sina Kuya Donito para lamang hindi mapansin ang kanilang presensya. Samantala, sa pagpapatuloy ng sagupaan, unti-unting nanghihina ang nilalang. Hindi nito kinakaya ang bisang taglay ng suligi. Kung hindi ako nagkakamali ng pagkakaalala, 3 suligi ang inilalaban ni Apo Tungwod sa tuwing may tutugising aswang. Kapag nagtagumpay na naitira at tumama ang lahat sa katawan, ito ang magiging katapusan ng nilalang. Gawa lamang sa kawayan at bakal ang mga yan, pero nakamamatay sa aswang. Hindi ko alam kung ano ang inilagay basta sobrang epektibo. Tignan mo, tumba na yung halimaw. Wika ni Kuya Donito. Binilang ni Arthur ang suliging tumarak sa katawan ng aswang. Kagaya ng sinabi nito, 3 lahat. Tig-isa sa magkabila ang balikat at isa naman sa ulo. Nangisay ang nilalang. Sinubukan pang makatakas sa pamamagitan ng paggapang palayo. Ngunit hindi na kinaya pa. Bumulagta na lamang ito. Kagad naman silang nanahimik nang lumingon si Apo Tungwod sa kanilang gawi. Kinakabahan, lalo na nang lumapit. Mabuti na lamang at hindi nahuli. Bumalik si Apo Tungwod sa kinaroroonan ng nakahandusay na aswang. Itinali nito ang magkabilaang kamay at paa. Pagkatapos, pasimpleng hinila papunta sa masukal na bahagi. Dinasala ng Apo ang katawan. May kung anong isinasaboy. Sinindihan pagkatapos. Dahan-dahan na ring lumayo sina Kuya Donito at Arthur dahil kumakalat sa hangin ang matinding amoy. Arthur, tara na. Kung magtatagal pa tayo dito, hindi lang tayo mamamatay sa tindi ng baho. Posible pang mahuli tayo ni Apo Tungwod at malamang nasaksihan natin yung buong pangyayari. Mamaya ano pang isipin Halika na. Wika ni Kuya Donito. Sumunod na rin si Arthur ng lakad. Pagsapit kinabukasan, usap-usapan ang nangyari noong nakaraang gabi. Ang tahanan na sana'y bibiktimahin ng aswang. Napansin ang presensya nito. Kaso hindi naabutan dahil sa mabilis na kilos ni Apo Tungwod. Kagaya pa rin ng dati ang bibig ng lahat. Kung ano-ano na lamang ang sinasabi. Ang lahat pa rin ay isinisisi sa Apo. Ay, Diyos ko! Hindi ko na maintindihan yung kaganapan ng lugar na ito. Sunod-sunod kung makapangbiktima ang aswang. Lilipas lamang ang ilang linggo. Meron na namang magpaparamdam. Mukhang pinagpala yata tayo sa usaping ito Wika ni Aling Ingrid. Pinagpala nga. Pero sa aswang naman, paborito yata ng nilalang ang lugar na ito. Siya nga pala.
paulit-ulit nagpaparamdam yung halimaw na yan, hindi naman natin mahuli sa akto. Wika ni Mang Roland. Kagabi noong nagpaparamdam yung aswang, napansin ko yung kagat pero paglabas ko, may nakita kong taong kumakaladkad sa nilalang. Hindi ko lang malaman kung sino. Dilim na kasi natatakot din ako eh. Wika naman ni Aling Lusing. Ang may bahay ng tahanang bibiktimahin sana ng aswang. Sino? Sigurado kung si Apo Tungod yan. Wala nang ibang... Isang salita pa, Tonyo. Ipapalunok ko sa'yo itong kamao ko. Ang bata-bata mo pa. Pero kung ano-ano na yung pinagsasabi mo laban sa kapwa mo. Kahit nababaliw si Apo Tungod, hindi siya masamang tao. Mas mukha ka pang ang halimaw kumpara sa kanya eh. Marinig ko pa na may sinasabi ka tungkol sa matanda. Dudurugin ko na yung mukha mo at sisiguraduhin kong mauubos yung ngipin mo. Hindi natuloy ni Tonyo ang sasabihin nang putulin ito ni Kuya Donito. Sumiksik naman ang binata sa tabi at napayuko. Puro kayo paratang sa taong wala namang ginagawang mali. Kapag talaga kayo na ang nagpang-abot sa iisang lugar, tuwang-tuwa si Satanas. Wala kasing ibang ginawa kundi gawa ng masama yung ibang tao eh. Ang sarap niyong pag-uuntugin. Umuwi na nga kayo. Narurumihan ang bakuran ko sa inyo. Pagtaboy ni Kuya Donito. Aba, ang angas mo, Kuya Donito. Akala ko, hahayaan mo na lang sila eh. Mabuti naman po naisipan yung magsalita. Natakot tuloy sila sa'yo. Kagaya nga ng sinabi mo, hindi na pwedeng manahimik kung alam naman natin na walang ginagawang masama yung tao. Noon ko pa gustong sitahin kaso, naaalala ko yung ginawa nila sa dati kong kaibigan eh. Pinagsabihan lang naman sila kaso nauwi sa rambulan. Napatay pa yung kaibigan ko. Ayokong sapitin yun pero sumusobra na sila eh. Swerte na lang ako kung hindi nila maisip na gumante. Siya nga pala. Pupuntahan ko lang si Apo Tungod. Nakabili ako ng lambanog eh. Paborito niya tong inumin. Bakit? Magkaibigan ba kayo para bigyan mo siya ng ganyan? Hindi naman alang-alang sa pagkakaibigan kaya ako bibigyan eh. Pasasalamat lang. Dahil napuksa niya yung aswang kagabi. Kung hindi niya yung ginawa, malamang may gana pang bumalik ang halimaw para makapangbiktima muli. O siya, lalakad na ako ha. Pag-uusap ng magkapatid. Pagkarating ni Kuya Donito sa tahanan ni Apo Tungod, nasa tamang wisyo na ang matanda. Kagigising lang at nakilala siya kagad. Nagkausap sila ngunit hindi na kagaya ng dati. Naging matipid na ito sa pagsagot. Iniintindi na lamang dahil marami ring pinagdadaanan ang tao. Pagkatapos ng usapan, nagpaalam na ito. Paglipas ng mga araw ay naging payapa ang lugar. Paminsan-minsan na lang kung nagpaparamdam ang aswang. Unti-unti na rin nanumbalik ang lakas ni Apo Tungod. Sa katunayan, inaasikaso ito ni na Kuya Donito at Arthur. Nagpumilit ang mga ito na alagaan nila ang matanda. Sa sariling tahanan pa rin naman ito nakatira. Naghahatid lamang sila ng makakain. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin naapektuhan ang husay ni Apo Tungod pagdating sa usaping aswang. Kahit sa mga oras na nawawala sa sarili, alam na alam pa rin ito ang gagawin. Katimbang sa pagtugis ang tatlong suligi, natatapos sa buhay ng sino mang aswang na makakalaban. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Walang eksaktong taon, probinsya
ng Iloilo. Pangalawa si Crispin sa 3 magkakapatid. Mahilig maggitara at madalas niya itong bitbit kahit saan man magpunta. Ang gitarang yon ay pinamana sa kanya ng yumaong lolo. Hoy bata, bitawan mo nga muna yung kinakaskas mo at mag-igib ka muna. Wala na tayong tubig. Kahit banyo natin natutuyo na. Nay naman, ako lang po ba ang anak niyo? Andiyan naman po si Carlito at Bulldog ah. Pag ako naging parte na maskulado sa ginagawa niyo, kayo din. Natatawa pa itong nagbibiro sa ina. Kahit nagmamaktol, binitawan niya ang ginagawa at kumuha ng 2 balde. Malapit lang naman ang poso. Ngunit talagang tinatamad lang siyang mag-igib. Habang pinupuno ang mga balde, nabaling ang tingin niya sa isang napakagandang binibini na dumaan. May dala itong bilao ng puto papunta sa kanila. Ay miss, para sa akin ba yan? Kay Aling Perla, pinapadala ng nanay ko eh. Sabi ko na sa akin. Akin na yan. Ako na ang magdadala. Anak nga pala ako ni Perla. Papasok pa lamang ng tahanan. Tinatawag na niya ang ina. Nasa kusina ito at naghahanda ng pananghalian. Pinapasok niya ang dalaga at inalok ng maiinom. Napangiti naman ito dahil sa kilos. Habang nakatitig sa dalaga, binatukan siya ng ina na nasa likuran. Matagal na palang inaabot sa kanya ang bayad sa bilao ng puto. Nawili lamang ang binata sa kagandahang taglay ng dalaga. Ano ba yan, Crispin? Babatukan kita ulit o iaabot mo ang bayad doon? Aba, ang batang ito kay bata-bata pa. Naku Ana, huwag ka magpapaniwala dito ha. Mabiro talaga itong anak ko. Nay naman, hindi man lang ba natin siya papaupuin? Malayo pa ang nilakad ng batang yan. Tanungin mo, manananghalian na din tayo kaya yayain mo na. Tugon ni Nanay Perla. Ngunit hindi na nagtagal ang dalaga sa lugar. Dahil kailangan pa nitong umuwi at marami pa siyang ihahatid na puto. Nagpasalamat na lamang si Crispin. Nagtanong kung pwede ba itong manligaw. Natawa naman ang dalaga sa sinabi ni Crispin at tumango. Hapon na ng mga sandaling yon. Hindi na mapakali si Crispin sa kinauupuan. Nag-iensayo pa ito ng kakantahing pangharana. Na mag-aalas 7. Nagpaalam ito na aakyat ng ligaw. Wala namang tutol ang ina at naiintindihan niya na binata na ang anak. Hoy lalaki, umuwi ka ng maaga ha. Sa panahon ngayon, delikado ang magabi sa daan. Opo, Nay. Ako na po ang bahala. Nay, paano kung si Ana pala yung mapapang-asawa ko? Ayos lang po ba sa'yo yun? Basta ipangako mong naaayusin mo ang buhay mo. Walang problema sa akin. Kahit sinong babae. Huwag ka lang magaya sa tatay mong babaero. Sige na anak, basta mag-ingat ka. Bit-bit ang gitara. Pasipol-sipol pa ang binata. Medyo malayo din ang lalakarin. Alas 10 na makarating siya sa sityo nila Ana. Nang mga panahong yun, wala pang masasakyan o kahit motor o habal. Madilim ang paligid. Ngunit sanay namang maglakad si Crispin nang walang kasama. Habang binabagtas ang daan, may narinig ito na kung ano sa gilid. Hindi na niya ito pinansin dahil nais niyang makita muli si Ana. Maayos naman itong nakarating sa tahanan. Tipikal na panliligaw ang ginawa ng binata. Habang kumakanta, dumungaw ang dalaga kasama ang maliit na kapatid. Nang matapos sa pagkanta, pinapasok siya at pinakilala sa mga magulang. Ikaw pala yung anak ni Perla. Nako, palagi yung nag-o-order ng bilao ng puto sa akin.
Mabait yung nanay mo. Kaya maswerte ka. O siya, sige na. Mag-usap na kayo dyan. At ako'y may tinatapos pa sa kusina. Salamat sa pagdalaw, Crispin. Pasensya ka na. Wala man lang akong may aalok sa'yo. Tubig. Gusto mo? Naku, ayos lang sa akin yun, Nana. Ikaw lang naman ang pinunta ko dito eh. Gusto kitang makausap. Sana hindi ka magalit sa akin eh. Gusto kita. Una pa lang kitang nakita, alam kong ikaw na ang babaeng para sa akin eh. Naging maayos naman ang pag-uusap. Masayang kausap si Crispin. Mabiro kaya hindi din napigil ng dalaga ang magkagusto sa binata. Pareho nilang tinanggap ang isa't isa. Ngunit merong kondisyon. Ayaw naman ng pamilya ng dalaga ng basta-basta. Sinabi ni Aling Rosal, may tamang panahon ng lahat. Lalo na't pareho pang nasa kolehiyo ang dalawa. Maghahating gabi na nang matapos ang kanilang pag-uusap. Nagpaalam na si Crispin. Habang naglalakad, may naramdaman ito na kung anong nakasunod sa kanya. Akala niya pa nung una, kuliglig lamang o palaka na tumatalon. Nasa kalagitnaan na siya ng palayan nang may muli itong marinig. May kung anong nilalang bumubulong sa tenga mismo ng binata. Nangilabot siya nang makita ang isang kung anong elemento. Sumasabay ito sa bawat paghakbang. Hindi na nakapag-isip ng matino si Crispin at biglang napatakbo sa sobrang takot. Kahit nadadapa man, hindi niya alintana makalagpas lamang sa lugar. Malapit na ito sa dulo ng palayan. Halos pagapang na ang binata sa sobrang pagod. Habang gumagapang, nararamdaman niya na tuyo ang damo. Naalala niya ang lighter sa bulsa. Dala ng pagbibinata ni Crispin ang paninigarilyo. Habang gumagapang, kumukuha siya ng tuyong damo. Ramdam niya na nasa malapit lamang ang nilalang dahil rinig na rinig niya ang bawat paghangos. Binilog niya ang mga naipong damo sa kamay. Sabay sinindihan. Dali-daling lumaki ang apoy. Lumiwanag ang buong palayan dahil sa ginawa ni Crispin. Nangakmang tatayo na sana para makatakbong muli. Biglang nagsidatingan ang mga malalaking aso. Ngunit dahil sa nagawang apoy, nakita ito ng mga tao na nakatira sa malapit. Nagsipulasan ang mga aso. Kinuha niya ang pagkakataong yon para makapanghingi ng tulong. Hanggang sa isa-isa nang nagsidatingan ang mga tao na may dalang pamalo at sulo. Ayos ka lang ba, iho? Nako, ano ba kasing pumasok sa utak mo at dumaan ka dito ng ganitong oras? Hala sige, tumayo ka na. Kaya mo pa ba? Kapag ganitong oras, lumalabas talaga ang mga bagat. Buti na lang nakasiga ka. Nako, may mga pananim sa kabila. O siya, ihatid muna kita at tutulong ako sa kanilang mag-apula ng apoy. Masyadong malawak na ang pinsala. Hindi na nakapagsalita pa si Crispin dahil sa sobrang panghihina. Dala na din ng sobrang takot at pagod. Pinili na lamang niya na manahimik habang inaalalayan siya ni Mang Karding. Napalingon pa ito sa likod at nakita na may kung anong nakatayo sa tawid ng palayan. Sa isip ng binata, habang abala ang mga kabaryo sa pagpatay ng apoy, hindi na nila alintanang nakamasid ang mga bagat. Diyos ko namang bata ka. Ayan ang napapala mo. Sinabihan na kita kanina na huwag magpapagabi. Masyadong delikado. Hindi ka nakinig sa akin. Nako, napakadami mong kalmot. Bulldog, madali ka nga mag-init ng tubig. Nay naman, ayos lang po ko. Hindi po yung kalmot. Gasgas po yan dahil sa mga damo.
Ang tatalim kasi ng mga tinik ng makahiya eh. Hayaan niyo po, Nay. Alam ko na po sa susunod kung paano ako iiwas. Tsaka Nay, alam mo ba? Sinagot na ako ni Ana. Natatawa pa itong nagkwento sa ina. Ganun man ang nangyari sa kanya. Ngunit hindi niya ito masyadong ininda. Ang nakakatuwa pa, ni hindi man lamang nagasgasan ang gitarang nasa likod ng binata. Dahil sa mga nangyari, mas napatunayan ng dalaga na malinis ang intensyon ng binata. Halos gabi-gabi itong nangaharana, pero kasama na ang dalawang kapatid. Hindi na ito pinapalakad ng ina na walang kasama. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, buwan at taon. Hanggang sa naging maayos ang lahat. Parehong nagtapos si Crispin at Ana sa kursong kinuha. Napagpasyahan na nilang magpakasal. Sa kasalukuyan, may 2 na silang mga anak. At napagkukwentuhan pa rin ang minsang engkwentro. Sabagat, nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.